Aris number 14, Let Narciso, please come in. Good morning, Miss Let. Good morning, Lakay. Patuloy ang pag-i-install ng Ferdinand Marcos Jr. sa mga infrastruktura na magbibigay serbisyo sa mga Pilipino. Kung nitong mga nakaraang araw ay proyektong irigasyon, dam at kalsada ang binisita ng Pangulo, ngayon naman ay kanyang sisilipin ang itinatayong legacy building ng National Kidney and Transplant Institute. Sarap pakinggan na. Legacy building. Okay. Uy. Ang nasabing gusali. Nakita mo na. Nasira araw ko. May nakita ako sa video. Taga DOH yata yun. O sige, proceed. Ang nasabing gusali, Lakay, na may 13 palapag ay gagawing hemodialysis facility. Target itong matapos sa 2028. At sunod na i-inspeksyonin ni Pangulong Marcos ang inayos na Araneta Drainage System. Ang G. Araneta Drainage Improvement Project ay inisyatiba ng pamahalaan para maiwasan ang matinding pagbaha sa lugar. Actually, dati na itong pinasyalan ni Presidente, sabi nga niya ay historically, yung lugar kasi na yung Lakay, kapag basta umulan, automatic yung baha. Tapos pag sobrang lakas ng ulan, umaabot ng hanggang lampas tao yung tubig. Lampas tao? May Araneta, Lakay. Araneta ba yan? Ayan anong sabi ng Presidente? Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Okay, proceed. So yan lang yung schedule ni Presidente at mamayang hapon naman ay dadalo siya sa 128th anniversary ng Presidential Security Command. Anniversary ng PSG dati. Yes, Lakay. Anyway, so anong oras pupunta ang Presidente sa NKTI? National Alas 9 siya, Lakay, sa NKTI. Tapos pagkatapos dyan ay saka diretso dun sa Araneta Drainage System. Ayan, totally maaga pa naman na ang punta ng Presidente, alas 9. Siguro matatapos siya na 10 o'clock. Ayan, baka pakisabi sa mga taga-PSU, kay President, kay Secretary Birthday Boy, Dave Gomez, isang kanto lang Ayan, Quezon Avenue yan. Isang hakbang lang East Avenue na. Baka pwedeng sumilip naman sa East Avenue Medical Center para makita naman yung mga kalagayan ng mga pasyente natin dyan na nandun sa pasilyo, ayan, nakahiga sa hallway, ayan, nakaupo sa monoblock, hawak-hawak yung dextrose, mga ganun ba? para makita yung tunay na sitwasyon, hindi yung inaayos yung magaling na health secretary para smooth. Ayan. Kulang kasi talaga, Lakay, yung ating mga pasilidad. Kaya nga, 'di ba, una pa lang gusto mangyari ng Presidente yung mga specialty hospital meron na sa iba't ibang lugar para hindi na nagsisiksikan sa Metro Manila. Kulang pala sa pasilidad. Di ba sobra-sobra naman ang pondo natin, di ba? $10 million nga dinodonate ng DOH sa di ba? Sa World Health Organization. Ayan. Ba't di itong ginamit? Ayan. Ipambili man lang sana ng monoblock o sabitan man lang na ng dextrose, ha? O kaya yung higaan man lang diyan sa sa mga hallway ng mga ospital, ha? At saka hindi na inuulit-ulit yung mga gamit, yung mga disposable. Nako, nakakalungkot naman yan. Ay, talaga. Kaya nga sabi ko. Kaya nagbala kayo doon sa Zero Balance Clinic, sinama na rin yung mga hospital ng mga LGU. Kasi kung government hospitals lang, ay hindi sasapat sa dami ng nagkakasakit ng mga Pilipino. Okay lang. Sana kung nakita na may concern, wala. Ang concern, World Health Organization, biyahe dito, biyahe doon. Ayan. Tsaka siguro, isa pa, Miss Let, ha? Abay, kung sino man ang susunod na magiging health secretary, kung papalitan pa o hindi, ayan. Yes. Hindi na pag-uusapan niya, Lakay. Ganun ba? Oo. Ayan. Yung mga, sa labas niya lang naririnig. Pero sa loob, hindi naman na pag-uusapan. Diyan nga tayo nadidismaya sa ating Presidente. Diyos ko, sabi ba naman huwag na raw gagalawin mga cabinet secretary, tuturuan pa raw. Kung hindi gagalawin, tuloy-tuloy naman ang pagnanakaw, baka maubos ang pondo. Di mainam na yun. Tsaka may mga undersecretary naman magagaling dyan. Di yun naman ipalit na OIC. Ayan. Mapigil man lang yung mga pagsasamantala. Kita mo yung isa, ha? Ayan. Yung dalawa, ha? Kinasuhan na naman sa ombudsman. Ombudsman Boying. Pagkatapos parang tatlong unggoy. Ayan. Sino evil,
hear no evil, talk no evil. Ano ba? Nakakadismaya, nakakalungkot lang. Ayan na. Hihintayin daw lakay. Pinaubaya daw yan sa ombudsman at Naku. hihintayin yung magiging resolusyon sa mga kasong yan at saka Acting- gagawa ng aksyon. ang Acting palakad. secretary pa lang naman yan, kaya takot na takot sumalang sa commission appointments yan dahil talagang marireject na naman yan ha? Dapat pinapalitan na, yun ang problema sa presidente natin. Hindi natin malaman kung masyadong mabait o kinukonsinti yung mga incompetent at mga involved sa mga graft and corruption. Hindi, wag naman sana na kinukonsiste na Kung di kumikilos eto na sa talamak na kung nagbabasa ang presidente sa mga dyaryo na lang, makikinig ng radyo, manood ng TV, imposibleng di niya makikita ang mga yan. Oo, at saka sabi niya lakay, di ba, managot yung dapat managot kapag mayroong mga katiwalian. So, Tsaka nasusukat. Tsaka sumisigaw na nga siya ng Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. abay 31 days na lamang, Apo Presidente, 1 year na naman, so na naman. Ayan, nagkalimutan na. Ayan. Tuloy-tuloy naman daw lakay ang ginagawang okay. aksyon dyan ng mga ganon. ahensya, ang ombudsman, ang DOJ at ang NBI. Ayan. O sige, tingnan natin. Sa bagay, tuloy-tuloy. sabi ni Yusek Claire kahapon, yung issue ng flood control anomaly, hindi lang naman daw umiikot kay Zaldico kasi yun yung di ba na mag-iisang taon na nga yung SONA, Zaldico wala pa rin. Kaya nga. Yun, kasi may mga nakasuhan naman daw at tuloy-tuloy pa yung mga investigation. Ayan, mukhang tama rin si Senator Alan Peter Cayetano, selective. naman, selective justice. Ayan, selective investigation. Ano ba yan? Anyway, sige. Chill-chill na lang tayo. Ayan, ba yan? Biyernes na biyernes, dapat nare-relax tayo ha? Ayan. Nabanggit mo kasi NKTI. Ayan, isa pa dyan. Pero at least lakay ay magkakaroon tayo niyan. Kailangan natin yan. Oo. Dialysis. Ayan, ito pa isang problema, Mr. President. Ayan, Leta, ha? Okay, may bagong gusali. Ayan, ang tanong dyan may sapat ba tayong doktor? Kasi katulad ng mga government hospital, nakalungkot ito sumbong ng mga pasyente sa atin pipila sila ng, ayan, yung iba nga, nanggagaling pa ng Ilocos bibiyay ng gabi. Darating sa PGH o kaya anumang government hospital dito, ha? Abay, pagkatapos si gabi bumaya from Ilocos, sa probinsya, pagdating sa East Avenue o kaya PGH o kaya Jose Reyes, pipila doon, haba-haba. Tapos matitignan ng doktor, tanghali na, hapon na. Ganun lang. Ay, nakakalungkot. Ay, talaga. Yan yung realidad. Kaya siguro yan din, kesa gumastos ng nagdudonate ng $10 million sa World Health Organization, baka pwedeng pang-hire ito ng mga bagong doktor naman at yung mga, hindi naman natin nilalat, pero sa mga government hospital, sa mga doktor din sa mga government hospitals, pwede ba dalas-dalasan naman ang pagtingin sa mga doktor? Diyos ko, kung pumasok, tanghali na. Ayan. Ayan. Eto, nakakasakit sa puso kasi kwento ito ng mga pasyente. Ayan. Pagkatapos isang linggo, maswerte na kung puntahan ng doktor ng 1 o 2 beses, 3 beses, ha? Minsan, once a week, ha? Ayan, tapos sandali lang, 3 minutes lang yata, 5 minutes. Tatanong-tanong yung nurse, mga ganyan. Ala na, ayan. Ang malungkot pa rito, ayan, yung experience ng isang kasama natin dito, ha? Abay, o-operan sa gallbladder. Abay, kailangan pa manalo sa raffle para ma-operahan. Grabe naman yung raffle na yan. Parang Pasko Parang paraffle sa Pasko. Sige na nga, Miss Let. Ayan, chill-chill lang tayo. Ayan, thank God it's Friday. Baka tumaas ang high blood mo niyan lakay. Ay, oo nga. Ayan. Dapat chill na lang. Friday na, weekend na. Medyo sensitive tayo yan kasi nakakausap natin mismo yung mga pasyente, ayan, pati mga nurses, ayan, sila naawa din sa mga pasyente pero walang magawa. Yung mga disposable na ginagamit pa uli. Ang bihira. Okay, good morning. Good morning, Marisa Kilakay. Happy weekend. Happy weekend, Miss Let.